This is our town, our beloved municipality of Miagao, a place where the land, water, and resources are cared for by the hands of its people. Together, we nurture what makes Miagao truly special: its culture, its environment, and its heart. Hi guys, right now we're here in front of Miagao Municipal Hall and we're going to Barangay Indagan, Miagao, Iloilo, where Hablon is made. Come on guys, let's go! Guys, let's go! Let's go! Kano nag-start ang pag-ubray jakang Hablon. Ako pala si Jennifer Monares, ang manager medyo sa POO. Nag-umpisa ini ang amon nga nga Hablon since 1991. Kay sang una ang mga compose ini sang ang amon kooperatiba compose sa mga farmers. So nag-put up ang amon nga barangay kapitan, una traveling rice mill kag sari-sari store. Hindi siya nag-work, kumbaga na dura to, and then ang weaving na lang kadya ang nag-success. Paano ninyo na-preserve ang pag-ubra kag Hablon nga dangat tilad ka continue man gyapon ang production? Siguro sa love and passion kang mga tao, amo na siguro nga nagdugay ini ang amon nga kooperatiba. Paano ninyo ma-encourage ang mga tao, ang mga pumuluyo nga tugruan kang importansya bala ang pag-ubra kang Hablon? I-encourage naman ang mga tao nga ang pag-ubra kang Hablon hindi lang siya Hablon. So ang may pride kag may love and pride sa amon nga trabaho kag kinahanglan ma-preserve ini kay amo ini ang cultural heritage nga nagapakilala rin sa aton sa ibang lugar. Mula na. Hey guys, so we're currently at Barangay Indagan, the home of Hablon, and we're on our way to Barangay Kagbang. See ya! Welcome to Barangay Kagbang! Let's go guys! Si Jose Portugana diya sa Barangay Kagbang. Nagumpisa ako ko diya obra mga 25 years rin. Paano ninyo na-preserve ang lupa para magnamit na sa pottery making? Ang lupa kanyang ginagamit naman may porsyon gyud kara kami ginabulan. Diya sa Kagbang. Digya lang gid sa palibot. Paano nag-start ang mga dyang cultures Miagao, sir? Nagumpisa ka diyang pateri. Alin pa dyan kauna sa mga lula pa naman mo. Tidogin panubli sa mga nanay naman, nasa sa tulad. Kami nga mga bata rin man. Paano napasigi ang mga dyang culture diya sa Miagao, sir? Timanan mo ang pateri ka dyan, mo rin dyang source of income dyan ka mga tao dyan sa barangay. Tamura nga sa tulad, sige-sige rin ang pag-imo. Para may income lang bala karangin na bulan. We're here at Barangay Kibungan, Miagao, Iloilo. And we are here to learn how they preserve their soil. Let's go! Ako bali si Mrs. Karen Mas. Paano ninyo gina-improve ang quality kang lupa nga nagarako ang paray nga katubo? Depende sa texture guro kang lupa. Tapos ginaparesta na ti 3 months bago ta na itamnan para hindi ta na masyado ka acidic bala. Tapos gina-prepare as in nga ginapaarado, tapos paon ng mga hilamon, paon ng mga kuhol, tinluan. Tapos pagkatapos arado,
patubigan, tapos ipadunuton na ang hilamon. Ano ang mga bagay nga nag-aapekto or nagaguba sa lupa rin dyan sa Gibong? Sa Gibungan, ang nagaguba gid kang lupa is dagat. Kaya dirapit kami sa dagat bay. Need gid nga ginpataas namon nga kahon para hindi ta na masudlan dayon ka dagat. Tapos kung masudlan ta na kadagat, ipabunlawan na katubig nga running water nga ang tubig balalin sa gid hindi sa dagat, banlawan as in nga ipatubigan mo gid ra para hindi ta na maguba. May mga program or seminar man nga ang barangay ninyo nga about sa pagtipig kang lupa. Ang DA, kay kami ang bana ko member kang DA, Department of Agriculture. Nagatugro man sanda ka mga tips kung paano i-care ang pagtanim mo, halin kung ano nga klase nga mga binhi ang gamitin mo, kung ano nagakabagay nga mga fertilizer kag mga bulong. Imagine we fell in love on that wonder moonlight skies with you. Ako nga pala si Midel Maclang na nakatira sa Barangay Hines, Barangay Hines, Miagaw, Iloilo. Sa inyo nga pag-star dya, may mga na-notice ka mga changes sa dagat or sa mga isda? If yes, pwede nyo ma-describe ang mga changes nga inyo na-notice? Napansin namin changes dito pagka yung lalo na kung may bagyo. Ang mga dito na natitipag ang mga lupa. Tapos ang lahat ng dumi dito nag-i-stack sa may lahat ng mga dumi diyan. Talagang dito pumupunta lahat ng malalaking kahoy, kawayan, diyan pupunta. Pagkatapos naman, after ng bagyo, lilinisin naman namin yan. Kung sa isda naman, kasi hindi mo naman masasabi lagi ka na may huli. Dahil pag may bagyo, talagang wala ka makukuha. Pero kung kailangan, gaya ngayon, ninong ang panahon, kahit mahapan ang dagat, ahimik, wala ka pa rin makukuha. Depende yan sa kwan ng isda. Yung dating ng isda kung may isda. Kung may isda, makakuha ka, maliit lang mga 2 banyera sa kadami nyo. May tiga Kabubugan, lahat ng tiga Sanwa, tiga Gimbal, tiga Miagaw, kami rito, ay tiga Miagaw, Hines, Kalampitaw. Kasi na kung ilan na makuha. Swerte lang talaga. Ano ang mga ginaobra ninyo para maprotektahan ang dagat? Kailangan limpyuhan mo yung dagat, yung area mo. Dahil kasi kung saan tinatanggal lahat ng mga dumi, kasi hindi naman namin pwedeng pabayaan yan, lalo na kung marumi, babalik din sa dagat, tapos ibabalik din sa amin. Kailangan linisan mo siya. Kaya bago lang kami naglinis nagtutod, nagwalis dyan para lang matanggal lahat ng dumi. Kaya lang, may tendency kumisa kasi kung yun nga, pag may bagyo, lahat ng dumi pumupunta rito sa baybay. Tapos kailangan, antayin mo munang magkalma ang tubig para maglinis ka mo, may tinatawag na general cleaning man ang barangay. Kasama mga lahat-lahat, mga tanod. Kaya kailangan sumunod lang naman yan sa pagkarakapitan na maglinis sama-sama. Kung minsan kami lang mga nagpapalawod ang naglilinis. Hindi mo naman po pwedeng isalig sa barangay kasi kami ang gumagamit ng dagat dito. And that's Miagaw, a town where nature is cared for, traditions are treasured, and the community thrives together. Our home, our pride. Miagaw, amon ipadayaw.